Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Bagong araw na naman, oh yeah! Ibig sabihin, palibagong pag-asa ang nakalaan. Kaya kung may pinagdadaanan ka, huwag mawala ng pag-asa, daanan mo lang yan. Narito lang kami para tumulong ng labis dahil lam na this. Pag may issue, huwag nang palakin, ating harapin face to face. Ako ang inyong lingkod, ang kuya niyong chillax, Alex Calleja. Ang chill na nakikinig at nagbibigay ng opinion. Sila ang ating mga Sausawer dito sa studio! Come on! Kapag hindi chill ang mga bisita, sila ang bahala. Sila ang ating mga maring referee na sina Maring 1 at Maring 2. Always chill on the side but very alert in case of emergency. Siya ang ating medical personnel from Medic 1. Chill lang sila sa kanilang pwesto pero laging tago sa puso ang kanilang payo. We have the beautiful Attorney Lorna Kapunan. The debonair Dr. Love, Brother June Banag. And the luscious Dr. Camille Garcia. Sila ang ating terrific trio. Tagapayo! At ang beauty and chill na laging namamagitan sa mga partidong nagbabangayan, it's the one and only Queen Mother, Mama Riffic, Mama Carla Estrada! Yes, yes, yes! Good morning! Good morning, Trio Tagapayo! Okay, eto na. Alagang aso kinagat ang anak ng kapitbahay. Alagang pusa kinalmot naman ang isa pang kapitbahay. My God! Sa zoo ba kayo nakatira? Oo, daga na lang ang ulan, daga na lang. Oo. At ang may-ari ng aso at pusa ayaw daw panagutan ang ginawa ng mga alaga. Nako! Oo. Dahil ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face! Hoy, Joe! Kapal ng mukha mo! Nakagat yung anak ko ng aso mo, ayaw mo gampanan yung responsibilidad mo sa anak ko. Kailangan ko ng tulong mo sa anak ko. Ngayon tatakasan mo ako? Hindi ako papayag, hindi mo paturukan yung anak ko. Ngayon, magharap tayo dito sa face to face. Kasama natin ngayon si Ate Jake. Bakit Jake ang name mo, Ate Jake? Yun po yung binigay ng nanay. Ng nanay mo. O nga naman. Hindi kasi lalaki. Hindi ka tumanggi. Hindi po. Dala ko lang. Okay. Kailan at paano nakagat ng aso yung anak mo? Isang anak lang ang na... Opo. Ano nangyari? Iniwan ko po yung anak ko, gawa po ng nag-deliver po ako ng paninda ko. So nagbantay po ng anak ko, yung anak ko lang din na 12 years old. 3 taon po yung anak ko nakagat. Ngayon po, nung pag-uwi ko po, yun na po yung balita sa akin kasi nakagat nga po yung anak ko. Tapos nangangat-ngat po talaga yung mga ganito niya. Ngayon po, ang ginawa ko, pinuntahan ko sa Ate Jo. Sabi ko, Ate Jo, hindi ako papayag na hindi malunasan yung anak ko. Kasi murang edad niya yun, Mama. Hindi, kumbaga, buhay na kasalalay ng anak ko. Kung ako nga makagat, hindi ako papayag. Lalo pa kayong anak ko, ganun kamurang edad. Ngayon po, hindi lang basta kagat, parang ngat-ngat nilapa. Opo, nilapa. Tapos nakaladkad pa po yung anak ko noon. Nakaladkad? 3 years old? Po. Tapos ngayon po, nakipag-ugnayan ako sa kanya. Nantay ko kasi nagtinda din po siya. Ngayon, tinanggi po niya na hindi sa kanya. Kumbaga ako po nung una, nangusisa rin ako sa kapwa kabataan. Yung talagang report nila, tagang aso niya yung nakagat sa anak ko. Itong aso ba na ito ay pakalat-kalat lang?
Opo, marami po talaga kung sa alaga. Marami siyang alaga, 10 aso, 5 pusa. Alaga ng alaga din naman niya kayang responsibilidad dyan sa mga alaga Kasi niya. kung 10 naman din ang aso mo, ay mahirap talagang hindi ikaw mapagbintangan. Kung nakakawala itong mga aso mo, no? Opo, nakakawala po yung mga alaga Tama niya. na. naman. Diba? Real talk lang. Parang pag sinabi mo, hindi ko aso yan. Isa lang aso ko, paano nangyari? Yung kapitbahay, ang dami. Hindi eh. Siya yung may 10 aso. Okay. Ilan ang pusa niya? 5 po. 5 pusa. Diyos ko. Buti hindi nag-aaway yung... Okay, so napa-injection mo ba yung anak mo? Una po, nilunasan ko lang po muna siya ng tando. Kasi po, nag-deliver ako ng paninda ko. Kailangan ko pa po ipamili siya ulit. Basta 24 hours lang yun, dapat Hindi po, napa-injection na. kinabukasan. Pumunta po ako ng barangay namin. Nakipag-ugnayan ako kasi wala po akong kakayahan pambayad, ma'am. Kasi may kamahalan po yung injection noon, anti-rabies. Ngayon po, nagkataon kasi na walang gamot, nagkaubusan. Obligado po kami sa labas magpaturok. Ngayon po, hiningihan po kami sa labas ng 5K. Nag-deliver pa ako, 2,000 mahigit lang po yung kikitain ko, hindi pa sapat. Kumbaga, nakipag-ugnayan ako sa kanya na magtulungan kami. Kaso lang po, ayaw talaga niya. Kasi Pero na-injectionan na. napa-injection ko po. Kasi nung humapit po ako, nung humapit sa paninda ko hanggang makaya ko siyang... After ilang ibigay. oras? Ano po, April 29 ng hapon nakagat. May 2, sinugod ko po muna siya din, nanghiya ko ng hatian. Kahit maghatian po kami, di taga siya pumayag. Naano ko na ipapunta ko siya ulit sa injection na May 6. Doon ko na po siya napaturukan. Ginawa ko Ano po siya sabi ng paraan. doktor? Pinagalitan Okay lang po daw ako yun? kasi... Pinapapagalitan ka talaga. Opo, kasi sa ganun daw pong case, dapat 24 hours lang daw po na itakbo na agad. Hindi, pero okay naman yung anak mo ngayon. Doon na in-inject sa sugat, no? Nung ano po ma'am, nung May 6, medyo may sinat siya, kaya ginawa ko na po taga ng paraan. Pero doon Dapat nga in-inject. sa Antay-Lazaro kami, binigyan ng referral. Sa kung ma'am, wala po kami kakayahan pamasahe doon, napakalayo namin, Montalban lang. So ngayon, okay na siya. Okay na po kasi ma'am, nilunasan ko, tas hapit ako ng hapit ng paninda ko para may pampatulong lang. 5K kasi hiningi sa amin. Oo. Pero nakapagbigay na ba siya? Hindi po. Talaga? Marami na pong nakagat din niya sa ano niya, hindi lang sa anak ko. Pero naka-injection kaya yung mga aso niya? Ayun po, hindi ko lang alam sa kanya, ma'am. Malalaman natin, tawagin natin ang may alaga sa asong kumagat daw sa anak ni Jake. Jo, pasok! Ang kapal na kapag mama! Ka! Eh, mas ka! Kahit minsan, dinakagat aso ko! mo, hindi mo ginampalan. Alaga ka ng alaga. Hoy! Kung sa'yo sa sitwasyon yung anak ko. Hoy, 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 hoy! Hindi yun Hoy! mangyari kung hindi yun nakawalang aso at hindi nakagatanok. Magrireklamo ba ako sa'yo? Nasaan ka ba kasi? Di ba 3 taon yung anak mo? O ba't pinababayaan? Pabayaan Kaya nagtinda ako, binabantayan ko lang din sa Ate Jo, diretsahang tanong ho. Ayaw mo daw panagutan ang ginawa ng aso mo na kinagat ang anak ni Ate Jake. Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Jo, totoo ba na ayaw mong panagutan yung pangangagat ng aso mo? Opo! Dahil may nakakita pa hindi talaga aso ko ang nakakagat. Dahil yung aso nasa loob ng pamamahay ko. Ilan ho yung aso nyo? Bali, 5 po yung maliliit, 4 yung malalaki. Pero yan naman ay Nasa loob po ng bahay. Oh, pero may mga anti-rabies. Opo, naka-injection po yung mga aso ko. Hindi nga. Meron po, ma'am. O kasi pwedeng magpapunta eh. Ang barangay merong pa-anti-rabies yan. Sa barangay ko mismo, Every Brianna. year, ha? Once a year. Pero kayo lang daw po kasi ang may ganun karaming aso doon. Marami rin pong aso sa labas ng sa labas ng bahay ko. Marami rin sa kasi yun eh, squatter area, di ba? Marami rin may mga aso doon. Kaso yung aso ko lang talagang pinagbibintangan niya. Paano mo nasabing aso niya, Ate Jake? Kasi po yung galing po ko pagtinda, ngayon po yung salubong ng anak ko, ngayon po nangusisa ako sa labas, yun din yung sinasabi ng mga kapwa kabataan, talagang aso niya po yung tinuturo. Wala bang CCTV doon sa lugar nyo? Wala po. Yung anak mo 3 taon gulang na. Hindi ba nagsalita? Yun din po tinuro talaga ng anak ko, ma'am, kaya mas lalo na ako naniwala kasi siya na yung nagturo.
Actually, Ate Jo, hindi natin ipipilit kasi dinedenay mo naman, no? Yes, ma'am. Mahirap yon. Pero kung nagkataon ba na kunwari lang na aso mo talaga at natuluyan yung bata, Magpapa-enjoy ako, ma'am, kung talagang aso ko talaga, ma'am. Pa-enjoy ko yung anak niya, pero talagang hindi ho yung aso ko. paano niyo po malalaman hindi Ma'am, may niyo naman nakakita naman nakita? po kasi, yung kapitbahay, di ba, nasa kapitbahay namin siya. Andun mismo yung mga iba rin nakakita na nagtitinda rin. Yung aso raw. Eh, yung aso, nasa loob ho ng bahay ko, sir. Hindi, kaninong aso yung nakagat para? Aso ko ho yung Hindi, nakakagat. kaninong aso yung nakagat? Hindi ko rin alam kasi meron ho sa kapitbahay ho kasi namin. Sana kung para mapagtanggol nyo, sana inalam nyo yung aso para madala nyo yung aso. Yan po yung kumagat kasi nag-describe eh. Oo, tsaka buhay ho kasi yung pinag-uusapan natin. Paano natin masisikmurang hindi magbigay kahit kalahati lang ng pang-inject? Kung hindi man si Jo yun, yung iba mong kaano doon, hindi ba sila makukonsensya kung may nangyari doon sa bata? Kung hindi man lang sila nagbigay kahit kalahati lang, 'di ba? Kung may namatay na bata sa mga aso na 'yan. Mama Carla, human nature kasi, alam dito ng attorney. Halimbawa sa patayan, hindi po siya ang pumatay. Iba po ang pumatay. Siyempre, tuturo mo ngayon yung sino para makatulong ka dito sa ating natin na lumalapit sa atin si ate na tumulong kay John na hindi siya kumagat, tumigil lang sa pagsasalita. Sasabihin, hindi po aso nyo. Tapos wala nang follow-up na, sinong aso? Para makatulong, Ate Jo. Para iligtas yung pangalan nyo, sinong aso? Para mapuntahan Sir, may nyo. nakakita naman po, sir. And kasama ko rin po yung nakakita. At siya na lang po ang tanungin natin kung talagang alin po ang totoo. Natindi. Sige, ayaw niya. Wala naman po kasi ako dun, sir. Kasi po ako ay nagtinda po din po ako ng araw na ng itlog. Kaya hindi ko po alam. Kung sino yung nakakagat. Pero kasi, pag napatunayan yon, Jo, na aso mo, magbabayad ka talaga. Alam ko po. Oo. At dapat noon mo ginawa. Kasi kung hindi mo nagawa at aso mo ay irresponsable kang nag-aalaga ng aso at nakakagat yung aso mo at namatay yung bata, maaari kang makulong. Kuya Alex, itanong mo na ang first question mo sa ating mga sausawero at sausawera! Sausawa na! O yan, sausawa na! Sausawa na, ilabas ng mga cellphone. Sagutin natin ating tanong. Sa iyong opinion, sino ang may pananagutan kapag naagat ang bata ng aso o pusa? A. Ang parents o guardian ng bata, hindi kasi binabantayan ng mga paslit. B. Ang fur parents, dapat hindi nila inaayang pag-alagala o makihalubilo sa tao ang alaga nila. Sausawa na! Yan. Sino may kasalanan? Nanay ng bata o nanay ng mga hayop? Yan. Ang nanalo po sa botohan, 91% po ang sumasagot dito na may kasalanan yung may-ari ng mga hayop. Yan po, 91%. Mama Carla, back to you. Maraming salamat, Kuya Alex. Heto naman ang isa pang kapitbahay na nakalmot naman siya ng pusa ni Jo. Jessil, pasok. Ate Jessil, diretsahang tanong para sa iyo. Sigurado ka bang alagang pusa ni Jo ang nakakalmot sa iyo? Opo, ang sagot ni Jessil. Malalaman natin ang buong kwento sa pagbabalik ng... Face to face! Harapin mo, face to face! Yes, Ate Jessil, sigurado ka ba na pusa yun ni Jo? Opo, kasi ano po yung alaga niya, marami po siyang alagang aso sa pusa. Saka yung pusa niya na ano ko, napakan, bigla akong kinagat. Kasi gumagaling mga pusa niya. Tapos, hindi po niya nabantayan po yung alaga niya po. Lumabas po ng bahay. Kasi ang pusa talaga gumagala eh. They are wanderer. Wanderer ang mga pusa. Kaya talagang kahit ikulong mo yan sa bahay, lumalabas yan. Kasi ano yan, diba? Kaya marami yan, curiosity kills the cat. Tapos, Niligaw mo, makakabalik. Pag niligaw mo, maunahan ka pa kaya babalik. sinasabi nila, niligaw mo na parang pusa. 'Di ba? Ililigaw ko yan parang pusa. Ganon. So, kung nakalabas ba, or nasa loob talaga ng bahay yan, Jo? Opo. Okay, so bakit sinasabing nakakalabas? May bintana po kasi kami, ma'am.
Tumatanong po. Tsaka tatanungin din ka, anong kulay ng pusa ng almot sa'yo? Wala itim. Itim! Sorry ka, wala akong pusang itim! Ay, patay tayo Kulay dyan. puti ang pusa ko! Si Sweetie! Oh, Puti pala pusa niya. Baka kulay gabi. puti ang pusa ko! O paano yun, Ate Giselle? Talo ka na agad doon. So, paano masasabing pusa yun ni Jo? Kasi daw po kasi lumabas sa bahay niya po eh. Sa bintana. Baka friend yun ng pusa mo. Siguro po, pero ang pusa ko si Sweetie, yung puti. Ilan ba ang pusa mo? Dalawa po yung pusa ko, yung isa po namatay na, si Sunog. Puti rin po Punod. siya. Puro puti po. So Ba't dalawa lang sunog? ang pusa Ayun mo. po kasi mahilig po sa kalan. Kaya si Sunog tsaka si Sweetie. Si Sweetie naman po, pag ako uminom ng gatas, nauna po siya uminom ng gatas sa baso ko. So, dalawang pusa mo parehong puti. Po. Wala kang itim. Wala po. Kayo ba ay nagpapakain sa labas ng mga Pag pusa? yung mga ano po, di ba, marami pong pusan pumupunta doon sa amin. Nagpabibigay po ako sa labas ng para po sila kumain. Ayun, babalik-balikan ka talaga ng mga pusa. Kaya napagkamalang pusa mo. Pero malalaman natin yan kasi kung di mo naman pusa, alaga mo lang. Pero kasi pag naglagay ka na doon, parang alaga mo na yon. Kung mayat maya mo na sila pinapakain everyday. Parang alaga mo na Hindi naman po rin. siya, ma'am, everyday pinakaano ko. Pag yun lang meron na sobra sa mga alaga kong pusa kay Sweetie, nilalagay ko po doon sa labas. Ayun po. Sige. Okay. Pakita natin ang video ng pets ni Ate Jo. Meron siyang mga pets, no? Pakita natin. Nakagat ng pusa yung aso. Oh. Ang dami mo palang pusa no, at saka aso. Kasundo yung pusa mo at yung aso. Opo. Oo. Pinatay. Wala po aso po yun. Lock din sa... Tuta yun. Eto yung mga aso. Tapos lumalabas lang din yan sila. Oo, sa tao eh. Ah. Sweetie! Parang itim na pusa yun Lisa. Balik mo nga ng konti. Tatlong nga dapat yan. Ayun oh. Ayun oh. Pinatay. Oh. Nasa left. Yung aso mo te. Sampo. Marami. Ayun oh, nadaanan. Meron. May ano eh. Tinan mo. Ay, naibalik ng video. Hindi, sige pa. Ayan oh. Oh, balik mo yun oh. Ayan oh. Pusa. Oh. Puting. Oh, ayan oh. Hindi ko po pusa yan. White lang po pusa ko yan. Po yung puting na lagi po taga sa Hindi, ano bahay. kanina yung pusa na yan? Aparisyon? Hindi, kasi nga nagpapakain ka, kaya pumupunta na sa iyo. Ayun oh, Yan, pusa kailan yan. mo nila yun? Yan. Kailan Oh. nila yan? So moving on, meron talagang itim. Oh, pero hindi ko po siya totally pusa. Okay. Pero hindi ko talaga po siya pusa. Kasi isa lang po yung pusa ko sa Oo, city lang. nagpapakain ka kasi Ate Jo, kaya pupuntahan ka talaga ng mga pusa. Oo. Okay. Doktora Camille, ano po yung pwedeng mga injection na dapat sa pusa? Every year po ba yan? Ang dapat pag-inject? Thank you, Mama Carls. Unang-una, no? Reminder ko lang, alam niyo ba na hindi kinakailangan na ikaw ay makagat ng isang pusa or aso na may rabies. Kumisan yung pagdila lang ng mga fur babies nyo sa inyo, pwede mag-cause ng rabies. Kaya talagang kinakailangan pag ang inyong mga alaga ay 3 months na, 3 months to 6 months na pa lang, automatic kailangan pa-injection na ng anti-rabies. Okay, so ngayon, yung mga scratches, yung mga sabihin na natin kagat, depende kung ganong karami yung kagat, ganong karami rin yung injection. Pero ang unang binibigay ditong turok, yung anti-tetanus. Bakit anti-tetanus? Kasi at least yung anti-tetanus na yon, 5 years ang ang duration nun sa katawan. Pero merong iba, lalo na pag-adult, for life yon. Kaya medyo mahal talaga siya. Dito sa Metro Manila, 3 ospital ang nagbibigay ng libreng anti-rabies shot. 1, itong sa San Lazaro. Pangalawa, yung sa Muntinlupa, yung sa RITM. And then pangatlo is Amang Rodriguez sa Marikina. So 3 po, libre po talaga yon. So sana at least reminder do sa iba na nagtatanong mahal. Oo, mahal siya. Pero meron po tayong 3 ospital na nagbibigay ng libre. Ayan, ako tandaan nyo yan, yung may mga alagang aso at pusa, no? May mga anti-rabies na libre.
dapat din yung mga nanay sa paligid nun ay maging aware kayo. Huwag niyong hayaang pakalat-kalat ang mga anak din ninyo dahil syempre, 'di ba? Kumbaga magtulungan kayo, makipagtulungan kayo sa ganon. Iba raw ang intensyon ni na Jake at Jessel sa reklamo kay Jo. Sabihin niyo kung bakit. Vilma at Esther, pasok! Ate Vilma at Ate Esther, diretsahang tanong, ano ang tunay na intensyon ni Jessel at Jake kaya itinuturo si Jo? Bago nyo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Harapin mo, face to face! Ano itong pasabog ninyo na may ibang intensyon itong si Jake at Jessel? Gusto lang po siya sigurong magkapera po. Sa totoo po, nandun po kasi ako nung nangyari, ang anak niyang dalawa na umiiyak. Kasi po ang bahay nito, may palamigan po. Kaming dalawa nandun sa palamigan kasi iinom po kami. Eto, nagtinda ng itlog. Nagtinda yan. Bago magtinda ng itlog yan, ang bahay niya, walang kulungan siya, pero bahay niya, bago umalis po, nakasarado ng yung bakal po ng parang maliliit na bakal hanggang taas. Kaya hindi po makakalabas ang aso niya. Ngayon, dumaan tong anak nito, hindi ko nga po alam na anak niya eh. Umiiyak. Sabi ko, hala, may umiiyak ng bata oh. Yun, nagsisigawan, nakagat daw ng aso, nakagat. Sabi ko, hala, nakagat na ng aso. Andun po kami niyan. Kaya ang ano ko sa kanya po, sabi ko, ako, wala akong kinakampihan. Sinasabi ko sa iyo ang totoo kasi ito, naghanap buhay. Magbabayad sa anak mo na hindi naman ginawa ng hayop niya. Yun po ang inano ko po sa kanya. Kaya po, si Giselle po, kilala ko na rin po yan kasi naninira po talaga yan. Tulad na lang po sa akin. Tulad na lang po sa akin, trabaho po. Sumama po yan sa akin paglalaba. Meron po akong amo. Ngayon, ginawa niya po sa amo ko, siniraan niya po ako. Totoo ba ito, Jessel? Kasi po, yung, sabi po kasi, siya kasi, nag-washing po siya, ako po kusot. Eh, bakit hindi po kasi matatanggal po yung dumi pag washing? Pag kamay po kasi, natatanggal po yung leeg, tsaka yung ano po, tsaka dito. Eh, tsaka niya washing, nandiyan po yung dumi, naiiwan. So, ano nangyari? Siniraan mo siya sa amo nyo? Yan po. Or sinabi mo? Sinabi ko sa kanya. Na kasi washing. Pero ang usapan ay hand wash. Eh, bakit ka nag-washing? Sa, ano po, decolor po. Para po yung ano. Okay, but anyway, kung ano yung usapan, ano? So, yan ang sinasabi niyong intensyon, naninira lang, no? Ikaw, Jake, anong masasabi mo na ang nakita ni Ate Vilma at Esther, umiiyak na lang yung anak mo na may kagat na ng aso? Ma'am, mas papaniwalaan ko po yung mga kabataan na nagsusumbong. Kahit wala man ako sa aktwal na pangyayari, pares kami wala sa aktwal. Tinda rin ako. Ngayon, sabihin mo sa akin, na pinipirahan ko, pambayad nga, hindi nga makatulong sa akin, hindi nga makashare. Paano mo rin masasabi na pinipirahan ko yan? Kuya Alex, itanong mo na ang final question sa mga sausawero at sausawera! Yan, sausawa na naman. Mga sausawero at sausawera, sagutin na natin ang ating tanong. Batay sa naging usapan, ano ang dapat gawin ni Jo sa mga alaga niya? A. Laging ikulong sa mga oras na hindi niya kayang bantayan. B. Ipaampon lang sa iba dahil kung nahihirapan na siyang mag-alaga ng marami. Or wala. Hindi naman talaga kumakalmot at nangagat ang mga alaga niya. Nako, sausawa na. Anong sagot natin? Ayan. Lamang na lamang po ng ayan, mga 70% ang laging ikulong sa mga oras na hindi niya kayang bantayan. Yan daw ang dapat gawin ni Ate Jo. Sino gusto magpaliwanag na kanilang sagot? Anong pangalan? Marvin po. Nag-aaral? Hindi po. Okay. Anong ginagawa sa buhay? Babalik school next year. Okay. Ikaw ba may alagang aso o pusa? Sarili ko lang po inalagaan ko. May aso ka. Naagat ka na ba ng aso o pusa? Aso po, 2 beses. 2 beses? Bakit mo pinadalawa pa? Yung isa nakapakan, yung isa sinadya eh. Talaga? Okay. Anong masasabi mo? Anong sagot mo sa choices natin? Ano masasuggest mo kay Ate Jo? Siguro po ipaampon na lang kasi kapos na rin po sa financial si Ate Jo. So maganda ipaampon na lang para mas ma-maximize yung mga alaga.
Yan ha, paampon daw sabi. Oh, maraming salamat. Back to you, Mama Carla. Abangan naman natin ang masasabi ng trio tagapayo sa pagbabalik ng... Face to face! Harapin mo, face to face. Matapos marinig ang kwento ng ating mga bisita, pakinggan naman natin ngayon ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Dr. Love. Thank you. Maraming salamat, Mama Carla, at magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo, parang nature na ng mga Pilipino yung mag-alaga ng pets. Napakaraming mga kakilala ko na sa mga bahay nila mayroong mga asong alaga na, tinuturing na kapamilya. Sa isang tao na mahilig mag-alaga ng pets, either aso or pusa, dapat nating malaman yung responsibilidad ng bawat isa sa atin. Hindi porke nag-alaga ka, okay na. Meron tayong responsibilidad sa community. Kung hindi natin mapapangalagaan yung mga aso na maiwasan na makalabas ng bahay, lalo hindi natin na monitor, bilangin na lang siguro natin, ilimit natin yung aalagaan natin. Kasi may responsibilidad tayong malaki. Kapag nakakagat yan, malaking gastos, no? So, ang kaso natin ngayon kasi hindi pa po natin na-i-establish talaga ng mga aso niya yung nakakagat. Wala tayong witnesses. Siguro si attorney na magpapaliwanag nun. Pero ang tingin ko lang kasi madali nating akusahan ng iba, lalo kung maraming aso, maraming pusa. Pero ang kailangan dito para mapanagot natin sila, meron tayong ebidensya talaga na kanila yung nakakagat sa inyong. Ganun pa man, paalaala ko lang sa iyo, Jake, yung anak kasi ay sangayon sa iyo 3 years old nang nakagat ng aso. Parang masyadong napakabata para pawalan natin yung bata na 3 years old na walang nakabantay. So siguro ito isang panawagan din sa iyo, sa mga nanay, sa mga yaya, na kinakailangan binabantayan natin yung mga anak natin. Hindi lamang pinakikinggan, kailangan nakikita natin. Aral na sa atin yan, ha? Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon, pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan. Thank you, Mama Carla. No? Ako po ay miyembro ng organization for, ang tawag doon ay People for the Ethical Treatment of Animals, no? PETA. Ano yun? Ang PETA naniniwala na ang mga dogs, cats, sa mga animals, parang tao yan. They feel pain, they feel joy, they feel love. Kung yan ang pinapakita nyo sa mga dogs and cats na pets natin, yun rin ang ibabalik sa inyo. Hindi ba? Ngayon, ang tanong, legally, sino ang may kasalanan? Sabi nga ni Dr. Love, kulang ang ebidensya. Kulang ang ebidensya dito. But, pareho, I think, merong kasalanan. Ang tawag doon ay contributory negligence. Yung 3-year-old mo, mami, sabi nga ni Dr. Love, 3 years old, alam mo na ang mga neighbors doon, ninyo, may mga alagang mga aso at saka pusa, dapat hindi pinapabayaan ang 3-year-old sa labas. So, kung kinagat yan, meron ka ring responsibility as parent kasi supervision yan. Kung hindi mo na-supervise or hindi mo kung busy ka, dapat may nag-aalaga sa kanya, contributory negligence. Tsaka hindi ko maisip, hinintay mo ang 6 na araw bago mo dinala yung anak mo sa hospital. Ano yon? Mahirap yon kasi life or death situation yon. Ikaw naman, si Joe, ikaw ang animal owner. Although, hindi sigurado sino sa mga aso, sinong may-ari ng aso. Marami kang aso. Dapat, hindi ka negligent. Lagay mo sila sa magandang area. Lagay mo sila sa, kung may fence yan o kung meron nga kaming 10 aso nung buhay pa sila, ngayon na old age na sila. Nakatira sila sa apartment. Parang kasi natatakot kami na baka makakagat ng iba. So, ganun.
ikaw rin negligent ka. So pareho kayong tinatawag na contributory negligence. Huwag na kayong mag-away, mag-usap na lang kayo kung paano gagawing safe space ang komunidad or ang neighborhood na yan. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Pakinggan natin muli si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Alam niyo, sinasabi nila na yung aso daw, siya yung sobrang magmahal to the point na mas mahal nila ang tao kaysa sa sarili nila. Pero tatandaan natin, hayop pa rin sila. So talagang kahit na anong gawin natin pag-aalaga dito, capable silang mangagat. So sana matandaan nung lahat ng mga may-ari ng mga hayop, yung mga fur babies, yung mga fur parents tatandaan natin, oo, aalagaan nating maigi, pero tatandaan din natin na mag-ingat din tayo. Kasi kumisan kahit na sarili na nating alaga, nakakagat pa rin tayo. At sana din sa mga magulang, tatandaan nyo, lalo na pag mga bata, wag nyo yung porke nakyutan sila sa aso, hahawakan kaagad. Kumisan hindi po natin alam ang temper ng mga aso, baka biglang mga gat na ganun or konting sensitibo yung mga tuta, maapektuhan yung ating mga anak. Mas nakakatakot yun. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Ngayon naman ay kakausapin natin ang ating mga bisita pagkatapos marinig ang trio tagapayo, no? Tama naman ang sinabi talaga ni na attorney ng ating trio tagapayo na Ate Jake, ang 3-year-old mo ay mabuti yun lang ang nangyari. Kasi kung malalang aso to, asong ulol na yung kumagat, baka wala ka nang nakita sa anak mo. So bakit nakakalabas, 'di ba, ang bata? Magkakadikit ba yung bahay niyo? Magkadikit lang po kami. Magkadikit lang. May gate? Wala po. Walang gate, pero nakakalabas kasi yung sa bahay niya, ang pinakaharang lang po niya, yung steel matting lang po. Kasi makalabas po talagang aso doon. Kasi ako, naniniwala ako, ganito, no? Sina Ate Vilma at si Ate Esther bumili ng inumin doon. Pero yung mga batang naglalaro doon, sila nagsabi na aso ni... Kayo kasi ang nakita nyo na umiiyak na lang. Diba? Wala naman kayong maituro si kaninong asong kumagat. May nakita ba kayo ibang aso ron? Wala rin po kasi nga, nakita na lang namin umiiyak. Nandun po kami sa tapat ng bahay nito, nakasara naman kasi walang tao dito nga. Nakasara naman yung... Yung anak ko lang po yung nakakagat. Marami na rin nakakagat sa aso talaga niya. So marami may nakagat na yung mga aso na yon. Sa tingin ko naman, ma'am, wala pa po nakagat. Ang mabait po ng mga aso ko yun eh. Wala pa po nakagat po dun sa aso niya. Hindi ko sinasabing aso mo yon, Ate Jo. Pero yun kasi yung posibilidad. Diba? Dahil... Tsaka hindi naman po siguro mangagat mga isang aso kung hindi nila babatuhin or sasaktan. Isa pa po yun. Hindi, talagang pag sinaktan ng aso, mangangagat. Yun na nga ho. Isa pa po yun. Pero ang usapan kasi, ang sana naisip kasi natin dito, yung buhay ng isang bata. Buti naka-survive. Pinagalitan ka ng doktor. Kasi pinaabot ko po ng ganun. Late na yon. At kaya alam natin... over po kami ng San Lazaro kasi umakyat na po sa umakyat sa utak kasi nagkasinat na po siya. Pero okay naman ngayon. Ginawan ko po talaga ng paraan. Hindi, okay na siya ngayon. Okay na po. Na-injection na lahat-lahat. May 4 na session pa po hindi pa nagawa kasi wala pong pambayad. Ate Jo, anong gusto mong sabihin pagkatapos ng usapan natin ngayong hapon na ito? Pasensya ka na kung yung talagang aso ko, sige. Pero kung talagang hindi naman aso ko, talagang paninindigan ko yung katuwiran ko. Ha? Pero kung talagang aso ko, sige, pagbibigay ako sa'yo. Pero pag talagang napatunayan ko talagang hindi aso ko, pasensyaan din tayo. Kasi kailangan ko rin ng prueba. Oo. Kung hindi mo aso yon, ay talagang wala namang pamimilit. Pero gawan nyo ng paraan, alamin talaga at makausap yung mga bata lahat. Kung sino, para makatulong ka lang, Ate Jo, sakali. Pero... paano naman yung ginawa niya sa pagsuntok? Halimbawa naman hindi nga po yung aso, sinuntok niya ako ng isang araw. Eh, sinuntok mo siya? Nasuntok ko po talaga siya sa gigil ko. Gawa ng nakipag-ugnayan po talaga sa kanya makipaghatian. Kasi wala pong kakayahan paano buuhin. Ngayon po, sagot po niya sa akin, wala siyang pakialam dahil hindi daw taga niya aso.
Wala daw rin siya pakialam kung anong mangyari sa anak ko. Ma'am, kung sa inyo po kalagayan bilang nanay, sobrang sakit. Kaya hindi ako pumayag kasi sinuntok ko talaga yan siya, pinagbigyan ko talaga. Anong plano nyo pag-uwi after pagkagaling nyo rito? Tanong-tanong ka na, Ate Jo, Pag talagang tinuro, parang awa mo na tulungan, magtulungan na kayo. Kasi may 4 pang session. Maraming salamat sa mga bisita natin ngayong araw na ito, Kuya Alex! Maraming salamat, Mama Carla. Nung mga bata tayo, kagatin mo lang raw ang dila mo. Pag may aso, hindi ka kagatin. Pero ngayon, may makabago na. Napapansin nyo ba pag may nagbabanggaan ng mga sa daan, ang ginagawa nung nag-aaway ng dalawa para hindi sila masyadong magkasuntukan, mag-videoan silang ganun. Kung sino, pataasan videoan para kung sino yung mag-viral, di ba? So pag nakakita ko ng asong papalapit, binibidyo ko. Hindi ako kinakagat kasi alam niyang nasa video siya eh. Back to you, Mama Carla. Alam mo, totoo kaya? Oo. Kasi may mautak ang mga aso talaga. Nag-iisip talaga sila, alam nila. Video mo. Hindi ka abulin. Alam nilang, ay, mapaviral ako dito. Tsaka the more nakatigil ka, hindi sila nagkakagat. Tapos pag may stick kang hawak, di rin sila lalapit. Ayaw nila. Alam nila masasaktan sila. Maraming salamat, Kuya Alex. Ika nga, masarap mag-alaga ng pusa at aso, pero siguraduhin lang nating saya at hindi perwisyo ang hatid ng mga ito. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing, ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin